Pilipinas, ang oras pa 6:33. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay asais na. Supposedly Three Kings, diba? Pero naging first Sunday na yung Three Kings. Tama ba ako sa mga Katoliko dyan? No? Kayo po ba ay nagsaselebrate ng Three Kings? Supposedly, dati ay January 6, tapos naging first Sunday of January. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin yung pagpapatupad ng naging kasunduan sa barangay. Kung ito man ay para sa settlement sa inyong utang o kung ano man na kinakailangan na dumaan sa barangay para kung sakasakaling, sabi pa sa mga Bisaya, mapakyas o hindi sonorin, hindi tuparin, o kaya ay inindyan ka, common term din ito o common phrase, although para siyang racist, no? Kapag ka po ganito, tinambling ka dun sa inyong kasunduan, ay maari kang dumulog sa korte. Usapang Legal. Pero alam niyo po ba na hindi kinakailangan na kung ano yung napagkasunduan niyo sa barangay ay yun din ang dapat ninyong ipatupad pag nakarating kayo sa korte. At alam din po ba ninyo na bagaman at halos hindi natin naririnig ito, meron pong kapangyarihan ang lupon chairman na i-execute ang inyong napagkasunduan sa barangay. Usapang Legal. Kaya yung may mga pautang dyan, pagkatapos ay dumulog sa barangay para singilin ang pautang, pero sabi-sabi saya ay napakyas, hindi tinupad, hindi tumupad ang nangako sa iyo na magbabayad ng data-data, at pagkatapos ay wala pa naman 6 months. Alam niyo po ba na pwedeng ang lupon, tagapamayapa, ay maaari po na kumuha ng property, personal property, ng isang yung nangako na magbabayad ng utang pero hindi naman tumutupad. So kukunin po ang property na ito para isusubasta at matiyak na kayo ay mabayaran. Usapang Legal. Yan po at iba pa ang tatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. At syempre pa sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Live din po tayo ngayon sa DZRH News Television at DZRH News Facebook pages. Mga naka-live po tayo dyan. At syempre, nakashare din po tayo doon sa lumang Dos Compañeros Facebook page. So, share na lang para doon po tayo mag-review sa DZRH News at DZRH News Television. Usapang Legal. Dahil yun po ang ating mga official pages. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, paalala sa ating mga motorista, Sofia, ikaw ay dapat makapagpa-full tank ka na dahil nagsweldo ka naman nitong nakaraan. Bakit kanyo? Ay malaki-laki po ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil lagpas piso po ang itataas Hindi ko lang nakuha yung exact na figures. Pero alamin ko, yan. Meron pong taas presyo bukas sa mga produktong petrolyo kaya kailangan makapagpa-full tank bago umuwi tonight. Piso po sa gasolina, 140 para sa diesel at piso pa din sa kerosene. Kada litro po ito, So, kayo ay mag-ready na, May pampa-full tank pa ba? Kaya lang kasi, pagdating ng bago mag-New Year, naubos na yung ating mga tinanggap, di ba? Na ibayad na kay Judith. Usapang Legal. Ayan, so kailangan pong tiyakin natin na makakapagpa-full tank. Sayang din yun every centavo counts. Magandang gabi po sa inyo and Happy New Year and God bless you too. Jerry Sumagaysay, Magdalena Martin, Gael,
Pa sa utang, sabi niya sakit sa ulo. Totoo. Ganyan din, magandang gabi sa iyo at Happy New Year, Miss Roxanne Costo, Rodel Anasio, Mirna de la Cruz, Rico Bagisi, ganyan din Eduardo Narvaez, si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, at syempre pa, Jericho Ferrer. Sana magkita nga ulit tayo pagpunta mo dito. Magandang gabi din po sa inyo, Rudy Val Palma, ganyan din sa iyo, Tina Poblete Salva at Sharon Cabanlit, Wilson Aldea. Kumusta po kayo ni Tatay Wilson Aldea Sr. dyan sa San Antonio, Zambales? Gary Algares Serad, magandang gabi. Mirne de la Cruz, at syempre si Mami Belen Rivera. Rico Bagisi, at of course, Jericho Ferrer. Pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para po mas marami pang matuto sa ating talakayan. Usapang Legal! Yun po mga nanonood sa DZRH News. Magandang gabi din po sa inyo. At syempre, si Aunt May hindi nawawala. At magandang gabi at Happy New Year sa iyo dyan sa Hong Kong. Other than Gael Enriquez, Aunt May, sino pa nga ba yung isang taga Hong Kong na nanonood sa atin dyan? I forgot na his name, pero madalas siyang nanonood sa atin. At gayon din sa iyo, Jamel Ann Katapusan ng BBC World. Magandang gabi sa iyo. Usapang Legal! Jojo Velasco ng Buwak Marinduque. Pwede bang, kamag-anak mo ba si Governor Velasco, Jojo? Yan. By the way, yung mga taga Benavista, binabati ko na din dahil malapit na po ang fiesta sa Benavista, no, sa January 19. Pero bago pa ang January 19, syempre yung traslasyon o fiesta ng Black Nazarene. Fiesta din sa Iloilo, ang Dinagyang Festival. I think, I'm not sure kung anong petsa gagawin. At syempre pa ang Sinulog Festival sa Sugbo. Usapang Legal! Ray Martin, magandang gabi sa iyo. At syempre kay Ray Mart and Tony dyan sa Quezon City. Alex Odaundo at syempre Cora Caburaw. At maraming iba pa. Thank you very much for watching. Alicia Hubay, nice to hear you daw again. Thank you very much for watching tonight. Usapang Legal! Dakuan po natin ang ating talakayan. May kinalaman po doon or relevant po sa ating talakayan, yung Section 416 ng Local Government Code. Gayon din yung isang probisyon sa Civil Code, yung basta meron pong probisyon. Mamaya babanggitin ko sa inyo. Baka pagka numero po kasi medyo nag-aalanganin ako no? Mga numbers kasi mahirap talagang tandaan. But yung Section 416 po ng Civil Code, ng Local Government Code, nagsasaad po doon, no? Yung nasasaad po doon yung settlement kapag meron pong issue sa barangay. Usapang Legal! Binanggit na po natin noong mga nagdaang araw sa mga previous episodes natin na para po tayo makasingil ng pautang na hindi lumalagpas ng 1 milyong piso, kinakailangan po nating dumaan sa barangay. Bakit? No? Kailangan po natin ng Certificate of File Action. But bago pa tayo ma-issuehan ng Certificate of File Action, mag-e-effort po ang barangay na tayo ay pagkasunduin at bigyan ng pagkakataon, no, na masettle yung issue para hindi na lumawig pa ang kaso sa korte. Usapang Legal! Kaya naman po, no, nagkakaroon ng maari pong magkasundo na, o sige, yung pagkakautang ko sa iyo babayaran ko na lang in a span of 6 months or 1 year. Dadatahan ko na lang ganitong amount ang ay huhulog ko sa iyo kada kinsenas, no? Bagaman at ito ay lagpas na sa original nating usapan ng petsa ng pagbabayad, bilang konsiderasyon, no? Dahil sabi mo nga kapos ka, 'di ba? Ganun ang mga usual agreement natin. Dahil nga medyo kapos ka, binibigyan kita ng another 6 months para bayaran ang iyong pagkakautang. Kung hindi, ganito na ang mangyayari. Usapang Legal! So, in short, yung original na kasunduan natin ay naa-abandon at napapalitan ng bagong kasunduan sa barangay. Hindi lahat ng pagkakataon ay nagiging successful. Bakit? Unang-una,
hindi sumisipot yung kabilang panig, yung kinakasuhan natin sa barangay. Kung hindi man, bagaman at sumipot, no, hindi kayo nagkasundo, meron pang issue na gustong i-resolve, o kaya naman hindi talaga cooperative, no, o kaya siya yung may utang, siya pa yung galit, siya pa yung nagtataray doon sa barangay, hindi po ba? Usapang Legal. So kapag ka po ganyan, ano ba yung mangyayari at ano ang pwedeng gawin kung ikaw, no, kung ikaw yung napakyas, no? Ibig sabihin hindi tinupad yung pangako sa iyo, no? Ikaw yung iniindian, ikaw yung niluloko nang binigyan mo pa ng second chance. Usapang Legal. Ayan, yun po ang tatalakayin natin tonight. No? Lalabas po sa ating discussion yung motion for execution of the amicable settlement nung sa Lupon Chairman. At syempre, kung sakasakali, no, mag-alanganin tayo, ano ba ang mangyayari kung sakasakaling idudulog na natin sa korte, no? Kailangan ba, alin ba ang masusunod doon, no? Doon sa original nating kasunduan o yung kasunduan natin doon sa barangay? Kasi sabi nga natin, nagkakaroon ng another version ng ating kasunduan kapag lumapit tayo sa barangay. Usapang Legal. At kung sakasakali, no, pwede bang, 'di ba sa mga korte meron tinatawag na contempt of court? Yung barangay ba merong kapangyarihan ba na ma-cite in contempt, no? Itong halimbawang hindi sumusunod doon sa ipinag-uutos sa barangay. Usapang Legal. Tatalakayin po natin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi and Happy New Year sa iyo, Miss Charo Abraham. Nabasa ko po yung libro ninyo and kudos to you, no? Napaka-strong ni Miss Charo Abraham. Ray Marilag, magandang gabi dyan sa General Trias Cavite. Gayon din Kenneth Arevalo and Alicia Hubay. Nanunood din sa atin Iton Bulalayaw at maraming iba pa. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. And syempre yung mga questions po ninyo, pwede na po ninyong ipadala. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang Legal po kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung paano nga ba, no, maaring maipatupad yung kasunduan na hindi tinutupad, no? Kasunduan nyo sa barangay na hindi tinutupad, no? I-rephrase ko, ano ang pwedeng gawin kung hindi tumupad ang other party sa naging kasunduan ninyo sa barangay? Common po ito, no, para sa mga may pautang at merong utang. Usapang Legal. Ay, attorney, ang aga-aga naman yan, no? Pangalawang linggo pa lang, January 6 pa lang, utang na agad ang pinag-uusapan. Realidad po ng buhay, marami po sa atin, no? Kapag ka nagigipit, sa utang kumakapit. Ang importante lang, no? Kapag ka po tayo may utang, syempre, babayaran natin. And hopefully on time. At kung hindi natin mabayaran, no, magsasabi tayo na, uy, Mars, Pars, ate, kuya, nanay, tatay, kapitbahay, amigo, amiga, no? Ma'am, sir, pasensya na kayo, hindi ko pa kaya ngayon pero hindi ko po nakakalimutan ang pagkakautang ko. Usapang Legal. Para naman hindi rin po masira ang tiwala sa atin at para hindi po tayo aabot sa kasuhan. Magandang gabi sa iyo, Ephraim Filosofo, gayon din Dante Bardalosa at Joy dyan sa Michigan. Si Miss Joy Garimbao, magandang gabi din sa iyo, Marlene Copino at si maraming iba pa, si Eds Maglakas at si Josephine Garimbao. Magandang gabi sa iyo. Okay, so umpisahan na po natin, no? Binanggit na po natin na sa ilalim po ng ating local government code, no, yung pong kapangyarihan ng barangay na mag-take cognizance sa mga issues na pertaining to yung kanilang mga constituents. In fact, no, hindi lang po limitado doon sa residente ng kanilang barangay. Kung halimbawa po ang dalawang partido ay nakatira within the same city or municipality, lalo na kung magkadikit lang ang barangay, maari pong mag-take cognizance. Idadaan po doon at kung sakasakaling hindi po magkasundo o napakyas, tinambling, no, hindi inayos, hindi tumutupad sa usapan, maari pong mag-issue ng certificate to file action in court. Ayan. Usapang Which is, no, isa sa mga jurisdictional requirement. Anong ibig sabihin nito? Without which, kung wala pong certificate to file action or CFA na tinatawag, no, kapag ka po wala ito, chances are madidismiss
days, no, without prejudice ang ating isinampang kaso. Ano po ba ibig sabihin ng dismissed without prejudice, no? I-dismiss siya pero maaari mo pa rin siyang isampa. Subject to the condition na kukumpletuhin mo na yung mga requirements na isinasaad ng batas, particularly ng rules of court, no? Ngayon, bago pa po yan mangyari, no, kapag ka po dumulog tayo sa barangay, nag-i-effort po ang lupon na pagkasunduin tayo at mag-reach, no, ng settlement, no. So ibig pong sabihin, magdodraw ng bagong hindi drawing, ha. Gagawa ulit ng panibagong kasunduan na maaring mas lenient, maaring nag-i-extend ng inyong kasunduan sa pagbabayad, no, doon sa inyong kausap o doon sa inyong pinagkakautangan ninyo or may pautang tayo, no? So, ang mangyayari po doon within 6, say for example, you Omar, Spars, babayaran ko ito, no? Ayon na din sa testigo ng barangay, or usually yun pong barangay secretary na ang nagda-draft nito o yung lupon chairman ang gagawa na ng bagong kasunduan kung anong napagkasunduan ninyo sa pagdinig o sa paghaharap nitong ika-6 ng Enero 2025. Nagkasundo ang dalawang panig, no? Of course nilalagay muna yung background, no, na si A at saka si B. Si A may pautang kay B na nagkakahalaga ng ganito. Originally ang kanilang kasunduan ay babayaran sa loob ng 1 taon. Bagaman at lumagpas na ang 1 taon, hindi pa rin nababayaran ni B ang pagkakautang kay A, kaya dumulog na si A dito sa barangay. At dahil nagharap sila, nagkasundo ang magkabilang panig na i-extend ang pagbabayad ng utang na sa loob ng 6 na buwan at magbabayad ng ganito kada buwan at with X percent of interest. Kung hindi mapagkasundo or kung hindi ito mabayaran, no, ay pinapayagan, ay pinahihuntulutan ang barangay na i-execute, mag-issue ng notice of execution at i-execute ang naging kasunduan bago pa man dumulog sa korte, no, bago mag-lapse ang 6 na buwan. Ayan. Usually ganun po ang isinasaad doon. Usapang Legal! Ngayon, paano kung attorney? Magsi 6 months na. In fact, no, nakahulog lang ng 2. Sa yung first, yung unang kinsenas at pangalawang kinsenas lang, attorney, naghulog nung pagkakautang. Talagang, wala, attorney, talagang parang ayaw magbayad at siya pa ang nagtataray ngayon. Ikaw na inutangan, ano ang pwede mong gawin? No? Alangan namang di ba? Magpakagalit. Hindi mo naman siya mapapakulong, di ba? Hindi mo siya mapapakulong kasi again, wala pong nakukulong sa utang, no? So yun yung problema ngayon. So ano na ngayon ang pwede mong gawin? Usapang Legal! Maari po kayong dumulog, no, doon sa barangay, sa lupong tagapamayapa, no, para unang-una sasabihin niyo na, ay, ma'am, sir, hindi pa po na babayad, hindi po tumutupad sa usapan. Ito pong aking aking kapitbahay or ito pong aking pinautang. Magmo-motion po kami para sa execution ng aming amicable settlement, no? Tulungan niyo po ako. Yan. So magsiset na po ngayon ng pagdinig, ano? Ipapatawag ulit ang kabilang party. B, hindi ka raw nagbabayad ayon sa kasunduan ninyo nung ganitong buwan, no? Ay, ano ba ang mangyayari? Ano ba ang gusto mong mangyari ngayon? Binibigyan kita ng ganito, ng 5 araw para bayaran mo itong pagkakautang na ito ng buo, no? Bayaran mo na ng buo, kung hindi mag-i-execute na tayo. Usapang Legal! So, kapag ka po hindi nabayaran within 5 days, no, as set during yung hearing para sa motion for execution ng pautang, ng desisyon doon sa pautang or ng kasunduan doon sa pagkakautang, mag-notice of execution niya na. Ano po ba yung notice of execution? Sinasabi po sa notice of execution na dahil hindi nakabayad, dahil nagkasundo at hindi naman tumupad at hindi nabayaran yung pagkakautang,
ang lupon, no, ay hahanap ng personal property, movable property ng nangutang para sabihin, o amin na yan at ito ay ibibenta namin para yun ang iba pambayad doon sa pinagkakautangan. Usapang Legal. So yun pong desisyon at yung kasunduan at naging desisyon ng mga proseso dito sa barangay ay meron na po siyang pwersa ng batas, no? Parang meron din siya ng pwersa ng desisyon, parang katulad din ng desisyon sa korte. Kaya maaari po, no, na mag-execute ang barangay sa kanilang naging kasunduan. Usapang Legal. So kung ikaw yung pinagkakautangan, aba, dapat alam mo kung ano yung mga gamit ng kapitbahay mo o yung pinautang mo. Say for example, may maganda siyang cellphone o meron siyang magandang laptop. Abay, alerto ka dapat. But of course, depende pa rin so kung magkano ang pautang mo sa kanya o kung magkano ang babayaran sa iyo. Usapang Legal. Ayan. So paano naman kung wala pong ganito, no? At halimbawa, lumagpas na. Take note po, maaari lamang po ninyo itong gawin sa loob or bago matapos ang 6 na buwan mula nang kayo ay magkasundo. Pero may pagkakataon na lumalagpas na ng 6 na buwan no? Ay ano naman ang pwedeng gawin? Wala na ba kaming recourse? Dalawa po ang opsyon, no, na available sa nagpautang, no? Ayon nga po sa Civil Code, dalawang opsyon. Maaari siya na maaring ituring niya na i-abandon yung napagkasunduan sa barangay at i-insist, no, na tuparin yung original na kasunduan o kaya naman ay hilingin sa korte na ipatupad kung ano yung mga naging kasunduan doon sa barangay. Usapang Legal. So in short, ang option is i-consider na rescinded yung naging kasunduan sa barangay at i-insist yung original na kasunduan because the original kasunduan would always be, no? Syempre, mas matindi yung sa original kasunduan. Dahil yun, other than the interest, kung meron po kayo napagkasundan na interest, ano na yon, outright na. Ay yung sa barangay, di ba meron pa yung 6 months, meron yung mga compromises na dahil mas naging lenient na kayo dahil sinusubukan yung asikasuhin or isettle sa barangay level pa lang. Usapang Legal. Ayun. So you have those options. Ngayon, ang tanong, attorney, paano hindi talaga pumupunta sa barangay? Ayaw pong sumunod? Mako-contempt po ba? Actually, meron pong contempt power ang barangay. Pero for parusa, for penalty, ang court po ang nagsiset nito. So, the barangay, no? The lupon can go to the MTC, METC, no? Para po sabihin na, parusahan nyo nga ito hindi ito sumusunod, no? Doon sa mga pag-uutos sa barangay. Bagaman at meron ng kasunduan, meron ng isinusunod, meron ng iniutos, hindi naman sumusunod. Usapang Legal. Ayan. So basically, yan po ang maaari ninyong gawin. Ayan. Again, no? Within 6 months, pwede po ninyang ipa-execute. Mas maganda po na ipa-execute ninyo sa lupon. Bakit? Kasi hindi na kayo pupunta sa korte. Hassle din po magpunta sa korte, di po ba? Kung may magagawa naman ang barangay. Although, hindi ko alam kung bakit ang barangay ay hindi nagtitake cognizance or hindi masyadong in-exercise ang ganitong ang ganitong powers. Because in fact, may mga barangay nga na, boss, patulong naman at nag-iingay ang kapitbahay ko. Pag nasa pribadong, like condominium units ka, merong compound, pribadong compound, sasabihin lang sa'yo, ay wala po kayong jurisdiction, yun lang problema. Hindi, bagaman at may kapangyarihan ang ating barangay, hindi nila alam. Marami sa kanila ang hindi batid ang kanilang kapangyarihan. That is the problem. Usapang Legal. Kaya ang panawagan natin sa DILG, no, siguraduhin naman natin na properly na-orient ang ating mga opisyal ng barangay. Ang problema po kasi, no, marami, pasensya na po kayo, no, bato-bato sa langit, ang tamaan ay pasensya na. No, baka kailangan po ninyo mag-aral talaga, no. Marami po kasi mga tambay dahil walang mahanap na trabaho at walang may pagkukunan o walang pampakain sa anak o sa asawa,
palaki-laki lang ng tiyan sa kanto, painom-inom lang, dahil wala pong source of income, ay tatakbo sa barangay. Tapos ibinoboto natin kasi, kabarkada ng kaanak ko, ay kabarkada ko yan. Bumabati yan sa akin kapag nasa kanto ako. Iyon ang problema. Kaya pagdating sa pwesto, nakaupo na, walang kaalam-alam. Usapang Legal. Pasensya na kayo, ang tinamaan, mag-aral po kayo para hindi ganito ang kinalalabasan. Tayo namang mga botante, make sure, no, na hindi dahil sa marunong makisama, dapat na nating iluklok sa pwesto dahil, para sa mas mataas ng posisyon, magkakaroon na po ng eleksyon, di ba? Ayan. Usapang Legal. Paano naman, attorney, nangutang sa kapwa OFW tapos umuwi ng Pinas? Pwede ba siya masingil sa Pinas? The answer is yes. Bakit? Residence, di ba? So, Gael, residence, di ba? Ang option mo kapag ikaw ay may pautang, dalawa lang kung saan ka pwedeng magsampa ng kaso. Either sa residence ng nangutang sa iyo o kaya sa residence sa residence mo na nagpautang. So for example, ikaw isang OFW sa Hong Kong, meron kang pautang sa kapwa mo OFW, pagkatapos ikaw taga rito ka sa Tanay Rizal, halimbawa, tapos yung nangutang sa'yo taga Zamboanga, dalawa ang option mo kung saan maari mong isampa ang kaso. No? Either doon sa Tanay Rizal, doon sa Rizal, o kaya ay doon sa Zamboanga. Ngayon, kung ikaw ang nagpautang, ay gagastos ka pa ba para pumunta ka sa Zamboanga? Syempre hindi na. Doon ka na lang sa lugar na nakasasakop or sa korte na nakasasakop sa lugar kung saan ka nakatira. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Alex Odaundo, official channel. Magandang gabi. Okay, mga taga Sarat, Ilocos Norte. Magandang gabi po sa inyo. At sabi ni Ditas, binaliktad niya kasi yung pangalan. Attorney, may pinautang po ako na napakatagal na pong panahon, amounting to 30,000. Ang agreement po namin ay magbibigay siya ng 30 kaban of corn every cropping 4 to 5 months. Kaso, hindi po siya tumupad. Ni Kusing po, wala siyang naibigay. Ang masakit pa dito, hindi na po niya binalik yung principal hanggang ngayon. Ano po ang pwedeng ikaso? Pwede kong i-file na kaso sa kanya. Usapang Legal. Siyempre, collection of sum of money po. Or, depende po sa magkano. Ay, 30,000 lang. So, ibig sabihin, ito ay small claims court. Ang kagandahan po, binanggit na natin, kapag hindi lumalagpas ng 1,000,000 piso, no, ay pupunta lang po kayo sa small claims court at doon po merong form, in fact pwede po ninyong i-download, no? Meron pong form na i-fill out doon. Tapos yung kasunduan po ninyo, dapat meron po kayong kopya ng inyong kasunduan, malinaw, dahil kailangan din po ninyong i-establish na within kumbaga ay meron pa, hindi pa naglalapse yung period. Ano ba yung ibig sabihin nun? Na hindi pa nagpe-prescribe yung karapatan ninyo. Take note po, no? Kapag ka ang pautang ay nasusulat, meron kayong 10 taon para i-enforce, no? Para makapaningil, makadulog sa korte. Kapag ka po hindi nasusulat, meron po kayong 6 na taon. Kaya mahalaga po na naisusulat ang ating kasunduan sa pautang. Usapang Legal. At by the way, napakahalaga din po na nagpapadala tayo ng demand letter. Bakit? No? Yung demand letter po, kasama po yan, no? Sa mga exhibits, no, annexes ng ating pagpa-file ng kaso. Maliban pa doon, yun pong pagpapadala ng demand letter doon sa nagkakautang sa atin or sa pinautang natin ay na-i-extend po yung prescriptive period. Ibig sabihin na i-extend yung panahon na kayo ay makapaningil sa inyong pautang. Ayan. Ang sabi ng GL, wag niyo po kasing pautangin yung mga makukunat magbayad. Kaya lang kasi, hindi mo rin naman malalaman kung makunat ba o hindi, di po ba? Usapang Legal. Ayan. So, if you have questions po, pwede pa rin po akong sumagot ng inyong mga katanungan. Archie Valencia, dyan sa Zamboanga City. Uy, nakapag-attend ako ng hearing dyan. Ilang beses na. Dyan sa Zamboanga City. Usapang Legal. Ayan. Naghahanap pa po ako ng
Si Magdalena Martin, attorney, paano po kung ang usapan sa barangay regarding sa lupa na na-occupy mo at sinukatan na kung hanggang saan ang sakop ng awardee at dapat na umalis na siya, hindi siya sumunod sa lupon kasi hindi naman po sa utang lang hindi sumusunod ang isang party. Totoo. Ganun pa rin po ang inyong kasunduan. Ganun din pa rin po ang inyong maaring solusyon. No? Usapang Yun pong tinatalakay natin ngayon ay hindi lang patungkol sa utang. Bagaman, no, Ma'am Magdalena Martin, napakahalaga po na merong survey, no? Maari pong pumasok doon sa ejectment, no? Kapag ka po hindi sumusunod, kumbaga ino-occupy yung portion ng lupa ninyo, maari po itong pumasok doon sa ejectment. Just the same, kailangan pong dudulog pa rin kayo sa barangay. Usapang Legal. Ivy Gutierrez, magandang gabi sa iyo dyan sa Tayug, Pangasinan. Ako madalas na naghihiring dyan sa Pangasinan, Miss Ivy. meron akong hinahandle na kaso dyan. Magandang gabi din sa inyo. Dan Padilla Paderes, sabi niya, ano po kaya ang magandang solusyon? Isa po ako sa nag-co-maker sa utang pero hindi nagbayad at tinakbuhan na lang. Ano po ang maganda kong gawin? Yun ang problema nyo. Alam nyo po, no? Kapag ka po kayo ay merong nangungutang at nakiusap sa inyo na mag-co-maker kayo, wag po kayong papayag. Wag po kayong pipirma. Bakit kanyo? Kapag ka po co-maker ang agreement, ibig pong sabihin, kapag ka hindi nakabayad o hindi nagbayad yung principal o yung nangutang, kayo ang pupuntahan. In fact, no, kahit hindi pa nasisingil yung kabilang panig, yung totoong nangutang, pwedeng dumiretso sa inyo yung nagpautang. Kaya wag kayong pipirma sa ganyan. Usapang Legal. Ang mangyayari niyan, kailangan po ninyong magbayad pagkatapos humanap na kayo ng properties, no, noong original na nangutang, at yun po ang inyong kukunin, no, yun po ang kukunin ninyo para naman makasingil kayo sa kanya. Ang mangyayari diyan, kinasuhan kayo, kakasuhan niyo siya, yung other party, para kayo naman ang maniningil. Kumbaga, nalipat lang sa inyo yung karapatan na makapaningil doon sa kabilang panig, doon sa totoong nangutang. So, double whammy para sa inyo, hindi po ba? Usapang Legal. So, ngayon pa lang, kailangan mong bayaran yung pagkakautang dahil lumalaki ang interest. Tapos ang gawin mo, magsampa ka na agad ng kaso para makapaningil doon sa other party. At bantay-bantayan mo na ang kanyang mga ari-arian. Bakit? No, yun ang ituturo mo kung sakasakaling mag-execute o hindi ka bayaran, ipapa-execute mo ang ari-arian na ito bilang pambayad sa pagkakautang sa inyo. Usapang Legal. Ang nangyayari po ganyan ay humahalili ka lang dun sa karapatan ng nagpautang, no? Pero ikaw nagkakaroon ka ng primary responsibility to pay yung pinagkakautangan ng principal borrower. Alexis Tiger, magandang gabi din sa iyo. Sabi ni Sabi ni Ma'am Grace Recta, ay very true, Attorney Rina, too much politics down the barangay level. Ay, kung nga nakakalungkot. Peter Lynn Sanchez sa Kingdom of Saudi Arabia sa Jeddah. Magandang gabi din sa iyo, Renato C. Jessie L. Jessie Ella, walang kinalaman ang kanyang message. Magandang gabi po sa inyo. Marlene Copino at syempre pa Nato Nakase, Jim Ferrer. Paano po pag kapatid ang umutang na walang kasulatan? Ay, yun ang problema. Usapang Legal. Kapag ka po kapatid, pag-usapan niyo muna kasi hindi dinidiscourage po ang kasuhan sa pagitan ng magkakapamilya. Pero kapag ka po ganyan, talagang hindi nagbabayad, still you go to the barangay kung ito po ay sakop ng barangay. Kasi kapag ka po lagpas naman ng 1 milyon, small collection of sum of money, no? So nag-a-apply pa rin po yung 6 years at saka yung 10 years na prescriptive period. Usapang Legal.
Uy, malapit lang pala sa RTC Tayug, Pangasinan. Makabisita nga dyan kay Miss Ivy Gutierrez one of these days. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa yung iba pang mga nanunood sa atin, pwede pa po rin po kayo magpadala ng inyong mga questions. Iton Bulalayaw, magandang gabi sa iyo. Jim Ferrer, kapag kakapatid yung pinautang, madalas yon bigay na lang kay Totoy, kay Nene, kay ate, kay kuya, di ba? Sabi ni Broking, wala rin magawa ang barangay pag ayaw magbayad. Pag pinakulong, lalong hindi makakabayad, may pamilya rin yun. Parang kulang ang payo at paraan para parehas sa umutang at inutangan. Kaya nga po sabi nga po natin, Broking, yun po ituturo po ninyo yung property, no, o ari-arian nitong na may utang, no? Wala naman pong garantiya na may makukuha kayo kasi ano pa naman makukuha nyo kung wala talaga, no? So wala man pong perpektong kaso, no? Magbigay lang po kayo ng mga kumbaga ay options, no? Say for example, gamit ng may value, no? May value na gamit noong may pagkakautang. Yun po ang ituturo ninyo sa barangay para po kung sakasakali pagka mag-execute na, yun ang kukunin ng barangay at yun ang isusubasta at yung pinagbentahan doon, yun po ang ibibigay sa inyo. Gayon din po kapag nakarating sa korte. Kasi hanggang doon lang po ang ating magagawa. Kailangan po ng partisipasyon, no, nitong nagpautang para maituro, uy, yung may kotse po yan, pwede po yun ang kunin natin at yun po ang isusubasta, no, para po mabayaran. Ganon. O kaya naman, no, yun po meron po siyang pautang din or meron siyang bank deposit. Yun nga lang, mahirap malaman, no, kung magkano ang halaga nito. So hanggang doon lang po ang ating magagawa. Usapang Legal. Bongski, magandang gabi din sa'yo. Etong mga iba pang mga questions. Sumasagot po talaga ako yung pong mga questions ninyo ay binabasa ko. Sino pa ba yung mga nagko-question? Ayan, eto. Kung hindi tumupad ang respondent, pinabasa ko po lahat ng questions niya. Kung hindi po tumupad ang respondent sa kasunduan, kailangan pa ba mag-issue ng barangay ang barangay ng CFA? Yes, because kasama po 'yan sa mga requirements, patunay na dumaan nga po kayo sa barangay. Napakahalaga po ng demand letter, pangalawa ng certificate to file action because that will show the jurisdiction. Usapang Legal. Best, sabi ni Ray Mendoza, the best option, say hindi ako nagpapautang dahil hindi ka naniniwalang wala akong pera pero tutulungan na lang kita. Ayun, totoo. Sabi nga po nila, no, kung palagay mo balasubas ang nangungutang sa'yo, bigyan mo lang ng kung ano sa palagay mo, yung willing kang i-let go ng wala ng bayad. Say for example, no, nangungutang sa'yo ng 100,000 pesos ay hindi ka naman kayamanan, no? At yung kahit yung 10,000 ay hirap ka na doon. So bigyan mo ng pasensya ka na, hanggang 1,000 lang ang kaya ko ngayon eh. Pero sa loob-loob mo, pag binayaran ka niya, thank you. Pero pag hindi ka binayaran, sige na lang, tulong na lang natin sa'yo yun. Tulong ko na lang sa'yo. Ganon ang sinasabi. Usapang Legal. Ayan. So Raida Falorina, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, hindi pa nangyari na nakumpiska ng pag-aari ang barangay sa mga hindi sumusunod sa amicable settlement. Baka po hindi sa halip na baka po kasi hindi na ipinursu. Pero may kapangyarihan po sila. Pangalawa, maari pong hindi batid, no? Tulad ng binanggit na natin, hindi aware or mahina sa enforcement ang barangay. Kaya nga again, no, ang DILG, Department of Interior and Local Government, i-educate po natin ang ating mga opisyales ng barangay because they're powerful, no? Kailangan lang po na alam nila kung ano yung kanilang kapangyarihan para makaresponde, makatupad po sila sa kanilang mga tungkulin. Usapang Legal. Sino pa ba yung mga nagme-message sa atin dyan? Babasahin ko po, feel free to send me your messages. Okay. Attorney, tanong ko po kung pwedeng ipabarangay yung may utang kahit na maliit na halaga, 1,000 lang po, no? At ayaw po magbayad. Okay.
kahit gaano po kalaki, gaano po ang halaga ng pagkakautang, pwede po ninyong idulog sa barangay. No? Kapag ka, again, hindi lumalagpas ng 1,000,000 piso, ito po ay idudulog ninyo sa barangay at saka pagkatapos nito, binigay na natin yung within 6 months, pwede po ninyong ipa-execute sa lupon. Kung hindi man, dalawang opsyon para paglagpas na ng 6 na buwan. No? Una, pwede po ninyong sabihin sa korte, sa MTC na, oy judge, ito po yung pagkakautang sa akin. Ipatutupad lang po namin yung napagkasundoan namin sa pangalawang beses nung kami po ay nagbarangay. O kung hindi man, ayaw ko na pong sundin yung napagkasundoan namin sa barangay, yun na lang pong original na kasunduan namin. Kaya napakahalaga po para doon sa mga nagpapautang na merong nasusulat. But anyway, kung halimbawa hindi po nasusulat, ito po yung pagkakataon ninyo na mapatunayan yung pagkakautang. Bakit? Kapag dumulog sa barangay, kapag nagharap kayo sa barangay, may mga pag-amin din po dyan. And therefore, magagamit na po ninyong ebidensya kapag dumulog po kayo sa korte. Usapang Legal! Agustin Villarta, attorney, kung nagpadala na po ba ng demand letter na notaryado at inignore ang pwede po pinadalhan, may pwede po bang ikaso doon? Kung magpadala po kayo ng, actually, yung pong demand letter, no, tulad ng mga binanggit na natin sa mga ibang maraming pagkakataon, hindi po kailangan nagmula sa abogado, hindi po kailangan notaryado. Kapag ka po ganyan, no, nagpadala kayo ng demand letter, the next move would be to go to the barangay. Pagkatapos dun sa barangay, yung dadaan sa proseso, at pag hindi sumunod, no, certificate to file action even without the lapse of 6 months. Basta po hindi kayo nagkasundo sa barangay, wala kayong nabuong kasunduan, certificate to file action na po ang kasunod nito. Usapang Legal! Ito, sa atin pong pagbabalik may question dito. Bagaman na po at hindi ito kasunduang utang, pero ito naman po, ano po ang mangyayari kung halimbawa may aksidente, pagkatapos ng kasundo, nasasagutin na lang ang pagpapagamot sa ospital at mga araw na hindi nakatrabaho dahil nagpapagaling pa. Tapos hindi naman po nakarecover ang nabangga at namatay din dahil sa komplikasyon at hemorrhage. Wala na po bang kaso na kasi nagpirma na ang asawa sa kasunduan at binayaran naman ng nakabangga ang ospital? Usapang Legal! Yan po at iba pa ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at pinag-uusapan po natin ngayon ang pagpapatupad, no, doon sa naging kasunduan natin sa barangay. Basically, ang tinalakay po natin, kasunduan tungkol sa pagbabayad ng utang, pero hindi po ito limitado sa utang. Yung naging kasunduan po ninyo, pwede po ninyong i-enforce doon sa barangay or ipatupad sa barangay. At kailangan lamang po mag-motion tayo for execution sa lupon. Ang lupon po mismo ang mag-execute ng naging kasunduan ninyo. Ayan. So yung kanina before we pause for commercial, bagaman at walang kinalaman po sa pautang, yung aksidente na nagkasundo na, nasasagutin na lang ang pagpapagamot sa ospital, pati na rin yung mga araw na hindi nakapasok yung nabangga, no? Dahil nagpapagaling ka pa. Pero hindi naman naka-recover ang nabangga at sa halip ay namatay din eventually dahil sa hemorrhage at komplikasyon. Wala na po bang kaso kasi nagpirma na ang asawa sa kasunduan at binayaran naman ang nakabangga sa ospital at nakabangga ang gasto sa ospital. Kapag ka po ganito, basically, kung meron po kayong settlement o kasunduan, no, ang sinasaklaw lamang po nito ay yung sitwasyon at the time na meron kayong kasunduan, at the time na gumagawa kayo ng kasunduan. Yung mga pangyayari po, no, subsequent or kasunod ng inyong kasunduan. Halimbawa, nagkasundo kayo na mag-aareglo na ngayon dahil papagalingin na lang, ipapagamot na lang, pero namatay dahil sa pangyayari, sa banggaan, ito po ay hindi sasaklawin. Papasok pa din po ito doon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
But the thing is, no, dahil nga po ito yung tinatawag na supervening event, o ibig sabihin may nangyari, no? Hindi sinasaklaw yung mga maaaring mangyari after ng inyong kasunduan, no? Nag-i-end lang po yung ang silbing pinagkakasunduan nyo lang po doon ay hanggang doon sa time na kayo ay nagkakasundo, at hindi sinasaklaw yung maaaring mangyari doon after sa kasunduan na konektado pa din sa naging aksidente. So, ano naman ang mangyayari dahil kahit pa kung halimbawa nakapirma at nagbayad? Ang mangyayari po dito, kung sakasakali magtuloy-tuloy po yung kaso at mapatunayan na guilty beyond reasonable doubt, no? Yun pong mag-a-award po ng danyos perwisyo ang korte, kasama na po dito yung compensation for death. Gayon din yung tawag doon, yung dapat sana'y kikitain pa, kinukompute po ito according to life expectancy at ano yung normal o regular na kinikita nitong taong ito, o meron pa ba siyang kakayanan na mag-improve sa buhay. Say for example, kung magaling ito, nabangga at maganda ang career, so mas malaki po ang bayad dito. But hindi naman po lifetime tsaka hindi po lifetime yung i-cover nito. Kung halimbawa po may sinusustentuhan, no, hanggang sa habang minor de edad pa yung sinusustentuhan, dapat kasama din po yun sa computation. Ngayon, yung mga naibayad na, say for example, ibinayad sa ospital, ibinayad sa pagpapagamot, maari po yung ma-deduct o maiawas o mabawas doon sa award ng korte. Say for example, nag-award ang korte ng 1,000,000 piso total in damages and all, no? Pagkatapos nakagastos na ng 120,000 pesos, no? So ibig sabihin, yung 120,000 pesos iaawas na po doon sa 1,000,000 na ini-award ng korte. Ganun po ang mangyayari. Sa side naman po noong other party, nung nakabangga, at least malinaw na wala siyang malis, wala talaga siyang intensyon at pagpapakita po ng good faith, no? Kasi ang pagpapakita po ng good faith sa mga ganitong sitwasyon ay maaring makapaawas o mabawas-bawasan, no, ang sentensya or hatol ng korte, lalo na sa sentensyang kulong. Usapang Legal. Ayan. So, yun po ang sagot, no? Ito pa, may question pa dito si kung magpadala ng demand letter sa nangutang, sino po ba ang magdadala sa kanila? Kayo po. O kung hindi man, kung sino man pinagkakatiwalaan nyo. At normally, ayaw pong tanggapin, no, ng nangutang. So ano po yung gagawin ninyo? Magpapa-assist po kayo sa barangay. Magsama po kayo ng 2 testigo taga-barangay. Pwedeng kasamang lupon. Pwede po yung kasamang barangay tanod o konsihal. Pagkatapos kung ayaw tanggapin, ipa-witness po ninyo sa kanila na binibigay ninyo pero ayaw tanggapin. Yun. Usapang Legal. Good PM po. Bakit po yung umutang ay lumipat, hindi na po hinahanap ng barangay at ang sabi po lumipat na yung umutang sa ano po ang dapat gawin? Mag-i-issue po sila ng certificate of file action. May mga pagkakataon na ganun talaga, no, umiiwas, nagtatago. Sabi, is this Lon or Ion Marion? Sabi niya ganon. Attorney, good evening. What if more than 10 years na yung utang? Ano po ang mangyayari kahit may kasulatan? Kung more than 10 years na at hindi kayo nagpadala ng demand letter bago pa mag-lapse yung 10 taon, o kaya naman ay hindi ninyo na isampa ang kaso bago pa mag-lapse ang 10 taon, nangangahulugan, wala na po kayong karapatan dumulog sa korte o sa barangay para magpasaklolo at maningil ng pautang. Good as quits na tayo pag ganun. Usapang Legal. So napakahalaga po, again, yung demand letter. Ano ba yung si Ditas? Pwedeng ikaso sa taong ng red flag. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Red flag parang alert na, oy, hindi maganda. Yun lang po ba yun? So like in a relationship or red flag yan sa kanya? Wala po. Mag-iingat na lang po kayo. Florante Rosales, kabayan! Magandang gabi sa iyo. Si Florante Rosales sa taga-Senado na po ito. Okay, magandang gabi din sa Utak Valley Noim.
Magandang gabi din po sa inyo. Ang close friend ko po ay former office mate sa noong ay taga Tayug, Pangasinan, nag-migrate sa Canada with hindi ko masyadong maintindihan. Baka may kausap si Miss Chara Abraham, no, sa ating page, no. Magandang gabi sa iyo. And syempre sa iyo, Antero Daet sa San Nicolas, Pangasinan. Teroy, magandang gabi. Mang Teroy, magandang gabi sa iyo. And syempre Jem Jerome Lorenzo at Jen Lorenzo, magandang gabi sa inyo. Usapang Legal. My question, Jennifer. Attorney, my question is, if I was given summons to appear, by the way, summons po ang tawag, pagka plural, summonses, na summons to appear before the barangay court. Dahil po yung may utang sa akin, nagreklamo dahil naharas daw siya sa pagsingil ko. Ano po ang laban ko? How much time do I have in order to appear for the summons that I received? Mag-appear po, usually po, binibigyan po doon, nakasulat doon sa summons, kung anong araw nakaset yung paghaharap ninyo. So, ang maganda lang po dyan, kailangan po ninyong matpatunayan na wala kayong ginawa na anything na maikukonsider na krimen, no, sa paniningil ng utang. Wag ganun po ninyong tatakutin, wag ninyong aagawan ng gamit, o bayad mo ito kasi yun po ay pwede pong pumasok doon kung may involved na violence, pwede pong maging robbery, pwede din naman pong coercion. So, mas mahalaga, dumaan po tayo sa tamang proseso. Usapang Legal. Ayan. Okay, wala na po. Tapos na ang oras natin pala. Okay, so again po napakahalaga. Ilang bagay. Isasum up ko na lang para po guided din kayo. Unang-una, magpadala po ng demand letter. Pangalawa, dumulog sa barangay. Kapag ka po dumating sa barangay at nagkasundo kayo, pakaingatan yung pinagkasundoan yung sulat within 6 months. No? Kung hindi po tumutupad, ipa-execute po ninyo ang naging kasunduan. Dumulog po kayo motion for execution sa lupon, chairperson ng lupon. Kung hindi at hindi pa rin po ma-execute ito, dudulog na po sa korte. Maari pong sa MTC, METC, doon po dudulog. Dalawa po ang opsyon. Ipa-execute kung ako yung napagkasundoan ninyo sa ipatupad kung ano yung napagkasundoan ninyo sa barangay, or i-abandon ninyo totally yung napagkasundoan sa barangay at i-insist na ipatupad yung original na inyong kasunduan. Again, kapag ka po hindi nasusulat ang pautang, kung utang pan po ito, no, ito po ay meron kayong 6 na taon para ipatupad or maningil, magpasaklola sa barangay at sa korte para makapaningil. Kung ito po ay nasusulat, meron po kayong 10 taon. Mahalaga po, bago mag-lapse ang 6 years o kaya ay ang 10 years, makapagpadala kayo ng demand letter. That way, napapahaba po or na-i-extend yung prescriptive period o yung panahon kung kailan kayo makapapaningil ng utang. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Nakasama po ninyo tonight ang Panyera ng Bayan. Kasama ko po, Jeric Barreto. Ako po si Attorney Rina Seco. Magsama-sama po ulit tayo on Wednesday. Dito lang po, same time, same station, same channel, same social media platforms. And of course, mapapanood pa rin, or maririnig po ninyo ako sa Hukumang Pangtahanan every Saturday, 11:30 hanggang 12 ng tanghali. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang